mga dapat tandaan ng mga nag-aalaga ng mga ibon upang makaiwas sa bird flu. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan kayo or gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yung pag-uusapan natin, mga dapat tandaan ng mga nag-aalaga ng ibon upang makaiwas tayo sa sakit na bird flu. Okay po? So ano nga ba yung bird flu? Ang avian influenza o bird flu, sa Tagalog, trangkasong pang-ibon, ay isang uri ng influenza na kadalasang nakakamit lamang ito ng mga ibon. Unang natukoy ito sa Italy noong unang parte ng dekada 1900 at kilalang umiiral sa ngayon sa buong mundo ang mga manok na mga nangamatay sa ng avian influenza. So yung bird flu pala sa Tagalog nito ay yung trangkasong pang-ibon. So meron tayong trangkaso na pang-tao, itong bird flu o yung avian influenza, ito naman yung trangkaso pang-ibon. So yung pag-uusapan natin, yung mga dapat tandaan natin upang makaiwas tayo sa sakit na bird flu o yung trangkasong ibon. So, para sa may nag-aalaga ng ibon tulad ng parrot, kakatil, finches, parakeet, lovebirds, barjerigar, pigeon or dove. Ito po yung ating pag-uusapan para makaiwas. So, unang-una po, bumili lamang ng mga ibon sa mga aviary o pet shop na rehistrado sa Bureau of Animal Industry at Department of Environment and Natural Resources, Biodiversity Management Bureau or BMB. So una-una po, para makasiguro tayo, pumili tayo doon sa mga merong aviary or mga pet shop na rehistrado sa DENR. Ibig sabihin, yung merong mga dokumento. So ito yung matatawag na legal source. Legal yung kanilang pag-aalaga at legal na bumili sa kanila. So pangalawa pong tatandaan natin ay siguraduhin may tamang quarantine period. Ang mga bagong biling ibon bago ito ihalo sa ibang alagang ibon sa bahay. So ano ba yung quarantine period? So kung tayo ay meron tayong aviary, ay kung maaari meron tayong quarantine area or kulungan para sa mga bagong dating nating ibon. Kasi minsan tayo ay excited tayo na yung na-avail natin na ibon ay ihahalo agad natin sa mga existing ibon natin. So gusto natin ipares muna, gusto natin ipares agad, or gusto natin na maisama sa ating aviary. So kung maaari, i-separate muna natin, ilagay muna natin sa isang quarantine or separate na cages. So quarantine period almost ito ay 1 to 2 weeks. So yan po ang mainam para sa quarantine period para makasiguro tayo at makaiwas sa bird flu kung ito man ay may sakit na dala itong ating na-avail. So yung pangatlo natin ay panatilihing malinis at ugaling mag-disinfect ng mga kagamitan sa paligid. Yan po. So ito po ay isang paalala para makaiwas tayo sa sakit o yung tinatawag na bird flu. So panatilihin nating malinis ang ating aviary, yung ating mga cages, at kung maaari ay i-disinfect tayo, mag-disinfect tayo sa ating cages. So yung mga DIY na pwedeng nating pang-alternative sa mga disinfectant, ito yung Clorox. Ihalo lang natin sa tubig, lagyan natin ng small amount ng Clorox, ay pwede na po itong pang-disinfect sa ating mga cages at sa ating mga poop tray para maalis po yung mga mikrobyo, para makaiwas po tayo sa sakit. So yun po, kung meron naman tayo mga disinfectant liquid, ay mas mainam. So kung mayroon tayong time sana, mas maganda kung araw-araw. Pero kung wala namang limited yung time natin,
twice a week o thrice a week, mas mainam para lang ma-disinfect ang ating mga aviary. So yung pang-apat natin na i-consider ay ibukod at itapon ng maayos ang mga dumi at mga nangamatay na ibon. So kung yung ating mga dumi ay huwag po nating basta-basta kung saan itatapon. Mas mainam kung kukolektahin natin dumi, ay ito pwede natin gawing fertilizer sa ating mga halaman. Dahil yung dumi, yung poop ng ibon ay ito po ay isang magandang uri ng pampataba ng lupa. Ganun din yung mga natitira nila mga pits ay pwede natin ihalo. Pwede rin natin itong gawing i-compose. Pwede natin ito ilagay sa isang sako at ilagay natin sa isang area at gagawin natin compost for the period of months. So maganda po ito pang compost. At yung mga namatay naman, kung maaari, kung may space tayong lupa, ay ito po ay ibaon natin at para hindi mangamoy. Ito po rin nakakahawa sa mga buhay na ibon, ito mga patay, pag ito po ay napabayaan lamang. So i-dispose po natin ng maayos ang mga dumi at ang mga nangamatay na ibon. So yung panglima natin na kailangan i-consider at ito yung mga dapat tandaan sa ating pag-aalaga ng ibon para makaiwas sa mga bird flu ay ugaliing maghugas ng kamay bago at pagkatapos umawak sa alagang ibon. Hanggat maaari, huwag hawakan ng mga alagang ibon kung hindi kinakailangan. So yun, bago tayo pumunta sa ating aviary, tayo po ay mag-disinfect. Sa ibang mga aviary at mga farm ay meron silang tinatawag na security. So mas maganda kung magkakaroon din po tayo ng ganun sa ating aviary para nakakasanayan natin, para kung mayroon tayong mga dadalaw na mga bisita sa ating aviary ay kahit yung alcohol lang, yung disinfectant o yung alam nyo naman dati sa COVID, di ba? Yung sa pandemic, nung kasagsagan nun, lagi tayong alerto, meron tayong pang-disinfect, kahit saan tayo pumunta, meron tayong dala. So yun, pwede rin po nating gamitin iyon. Or alcohol lang, isang alcohol, pang-spray, bago tayo pumasok, at yung mga kasama natin o yung mga bisita natin na dadalaw sa ating aviary, isprayhan natin yung kamay, ay ito na po ay isang magandang senyales na napoprotektahan natin ang ating mga ibon. At itong mga mga simpleng kapamaraanan ay pwede nating masabi na sinisecure natin biosecurity sa ating aviary. So yun po, ugali nating maghugas pagkatapos at bago or pagkatapos natin hawakan ang ibon para hindi tayo makapagdala ng mga virus sa ating mga aviary. So yung pang-anim po, kung maaari, iwasan pumunta sa ibang pasilidad na may ibang mga ibon katulad ng live bird market kung saan posibleng ma-expose o makakuha ng sakit gaya ng bird flu. So yun po. So kung maaari, iwasan na tayo sa mga live market ng mga animals. So kung hindi naman maiiwasan ay maghugas tayo at sa ating mga kamay pagkatapos at pag-uwi natin sa bahay. Dahil minsan yung napupuntahan natin ay mayroon palang carrier ng mga virus. So hindi naman natin alam. Ito lang po yung pag-iingat natin para makaiwas sa bird flu. Sa pangpito natin, kung hindi naman maiiwasan, ay ang gagawin po natin ay maligo at magpalit ng damit pagkatapos manggaling sa ibang pasilidad na may ibon. So yung sa number 6, kung hindi naman natin maiiwasan na pumunta doon sa mga live bird market, so yung pangpito ay maligo at magpalit tayo ng damit. Huwag tayo dadiretso agad sa ating aviary or sa ating mga ibon na galing sa labas, lalo na po sa pasilidad na mga may buhay na mga ibon, hindi yung ating mga pinanggalingan. Ay kung maaari, magbihis muna tayo, maligo, magpalit ng damit, or maghugas ng kamay, mag-disinfect bago tayo pumasok sa ating aviary or bago tayo humawak ng ating mga ibon or bago tayo pumunta sa mga kulungan. So yun po ang mga paalala sa atin para makaiwas tayo sa mga virus or yung mga bird flu. So minsan yung ibang aviary kahabi ay meron na nakalagay na maliit na parang planggana pero hindi naman kalaliman, ay tama-tama lang po na may idip
yung ilalim na sapatos. So yun din po ay isang paraan para ma-disinfect bago pumasok sa ating aviary. So meron tayong rubber na foot mat at may konting alcohol or sunrocks tapos konting tubig. Hindi naman kailangan lumubog yung sapatos. Yung ilalim lang ng sapatos ay ma-disinfect yung mga inaapakan. So yun din po ay magandang mainam sa ating aviary. So yun nga rin po ang aking i-consider makapag-provide ng ganon para pagpapasok at meron tayong kahit na mga simpleng kapamaraanan sa ating bio security sa ating aviary. So pang-walo po ay i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng anumang uri ng ibon na pinakamalapit sa veterinary or agriculture office sa inyong lugar. So kung meron tayong naobserbahan sa ating mga ibon na medyo naglalagas ang balahibo, nangihina, nagkakasakit or namatay, ay kung maaari ay dalhin na agad natin sa pinakamalapit na veterinary clinic or agriculture office para masuri kung ano nga ba yung sakit ng ating mga ibon at para hindi pa po at para makaiwas na po sa na makahawa itong nadapuan ng virus. So mas mainam pag meron tayong ganitong naobserbahan sa ating aviary ay i-separate na po natin, i-quarantine natin at dali na natin sa veterinary clinic or sa agriculture office para masuri kung anong klase ng virus ang dumapo sa ating mga ibon para hindi na po makahawa sa ating mga existing na mga ibon. So last but not the least, magpatingin agad sa doktor kung masama ang pakiramdam pagkatapos may expose o humawak ng anumang uri ng ibon. So kung tayo halimbawa ay nakaramdam ng pagbabago sa ating katawan, temperatura dahil sa ating paghahawak ng mga ibon, hindi man sa atin or sa mga ibang pasilidad na meron ibon, ay magpatingin na po tayo. Baka nahawa tayo doon sa bird flu or sa virus na nagmula sa ibon. Dahil ang mga virus o bird flu po ay pwedeng makahawa sa tao. So ito pong bird flu ay nagmula sa ibon na pwedeng makahawa. So kung nakaramdam tayo, ay magpatingin na po tayo sa doktor para malunasan na po yung ating sumasama na pakiramdam. So yan lang po mga kahabi ang ating talakayan regarding po sa mga dapat tandaan ng nag-aalaga ng ibon upang makaiwas sa bird flu. So kung tayo ay nag-aalaga ng ibon, panatilihin natin na ligtas ang ating mga ibon, mga ibunan at safety at makaiwas tayo sa mga tinatawag na avian influenza o bird flu kung sa Tagalog ay trangkaso pang-ibon. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding sa ating talakayan at kung gusto nyo yung ganitong topic ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, maraming pong salamat at shoutout po sa inyo mga masugid natin mga subscriber na patuloy sumusuporta, sa mga silent viewers dyan at nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na si Randy Javier, shoutout po, si Machete Peds, shoutout po sa iyo kahabi, si kahabi Samson Lim, si kahabi Joji Giriba, shoutout po sa iyo kahabi, si Johan Santi, shoutout po, si Kate Dale Cordoba, shoutout po, si kahabi Grace Medina, shoutout po, si Miko Solmerano, shoutout po kahabi, si Juan Arwin Gilas, si Randolph Javier, shoutout po, si kahabi Victor Aguila, si kahabi Mark Helbuna, si kahabi Alberto Ramos, si kahabi Sepord Reyes Pino, shoutout po, si kahabi Mamay _Jose at last but not the least, Kenneth Porras, shoutout po sa inyo at maraming pong salamat sa inyong suporta. So ito po yung ating topic, mga dapat tandaan sa mga nag-aalaga ng ibon upang makaiwas sa virus at sa mga bird flu o yung avian influenza kung sa Tagalog, trangkasong pang-ibon. Maganda ang buhay pag meron tayong mga nalalaman sa ating pag-aalaga at makaiwas sa bird flu. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!